small and great. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Amen. Tayo po ay mananalangin. Manaming Diyos, salamat po ng marami sapagkat ang daigdig na ito ay hindi pa namin nakikita kapag ikaw na ang naghahari. Ang nakikita po namin ngayon ay waring naghahari ang kabulukan, ang kalikuan, naghahari ang kasamaan. Ngunit hindi po siya lubos na makapaghari sapagkat naglagay ka ng liwanag at asin ng sanlibutan at hindi mo ipinahintulot na ang mga tao ay hindi mapalaya. Ikaw ay nagbibigay ng mahabang panahon upang ang mga tao ay mangagsisi. At ngayon po ay aming titignan ang magaganap po sa langit. Habang kami ngayon ay nasa lupa, aming tatanawin ang pangyayari sa langit sa hinaharap. At kami po ay kabilang at kasama sa mga ito. Kaya titignan namin, amin pong nanamnamin, biyaan mo po kami na aming mailagay ang aming sarili. Maramdaman namin ang katotohanan ng pagiging mapalad namin dahil ang aming binasa ay tunay na makapangyarihan. At ito po ay may magandang epekto sa aming buhay. Kaya Lord, hinihiling namin, patnubayan niyo po kami, maging mga nakikinig sa kanya-kanyang tahanan, at lahat po ng narito sa hapong ito. Ikaw po ang lalong dakilain, Panginoon, at lalo kang maluwalhati. Hinihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen? Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Na isa pong nakita natin dito, mga kapatid, ang mga salitang ginagamit sa langit para sa Panginoon ay ang salitang Hallelujah at ang salitang Amen. Kaya yan pong salitang yan ay hindi po natin madalas ginagamit yung salitang Hallelujah. Pero ginagamit natin yung kahulugan, yung praise the Lord. Praise God, praise the Lord. Yun po ang ibig sabihin ng Hallelujah. Yung pong Hallel, it means praise. Yung Yah, it means God. So, ibig po sabihin ng Hallelujah is praise God. Pinupuri po ang Diyos. At ito po ay tagpo na sabi rito, and after these things, I heard a great voice of much people in heaven. Kaya ito po ay in heaven. So, imagine ninyo, hindi po ito dito sa lupa. This is in heaven. Pero ito yung pinakita ng Panginoon kay John. Ito ang makikita, ito ang mangyayari sa hinaharap. At ipinakita ng Panginoon kay John ang mangyayari sa hinaharap. Na just imagine, ang pribilehiyo ni Apostle John, na siya po ay tinawag na John the Divine. Kung makikita niyo po dito sa pamagat ng kanyang sulat, ang nakalagay po ay John the Divine, kung hindi ako nagkakamali. Si John ay napakalapit sa Panginoon at meron siyang at least 5 isinulat na aklat. 5 aklat, di ba? John, the book of John, the Gospel of John. Ano pa yung pangalawa? 1st, 2nd, and 3rd John. And then panlima, Revelation. So meron po siyang 5 aklat sa bagong tipan. The rest, almost kay Apostle Paul. About 12 or 13 epistles kay Paul. 27 ito. Si Peter, 3. Si Jude, 1. Si Lucas, 1. Si Mark, 1. Kaya makita po natin, pinagtiwalaan ng Panginoon ang mga kapatid nating ito, Apostle John, ng 5 aklat. Ngayon, tinawag po siya dito na John the Divine. Bakit po siya tinawag na John the Divine? Hindi dahil siya ay naging God
na maliit na G. Kundi po, kaya sinabing John the Divine because of chapter 4 verse 1. May mga tanong po kasing ganyan. Kaya kung kayo tatanungin, bakit siya itinawag ditong John the Divine? Kasi kapag tayo nasa katawang ito, hindi tayo pwedeng tawaging divine. Tayo ay nasa sinful na katawan. Now, kaya po siya tinawag na John the Divine because of chapter 1 and chapter 4 verses 1 and 2. Okay. Nakalagay po doon, after this, I look, siya ay nasa Isle of Patmos. Kung naalala po ninyo, siya ay nasa Isle of Patmos. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Nabuksan ang langit, pinakyat sa langit, at ang sabi ng tinig, Come up hither, and I will show thee the things which must be hereafter. And immediately, I was in the Spirit. So siya po ay nasa spiritual na kalagayan. Siya po ay nasa espiritong kalagayan. Kaya ang tawag po sa kanya ay John the Divine. Ano po? Kaya kung ma-admit niyo po yung mga tanong na yan po ang tamang sagot yan. So, balik po tayo sa Revelation chapter 19. At ito po, pupunta tayo sa yung mangyayari sa langit. At sabi rito, And after these things, I heard a great voice of much people in heaven. Naniniwala po tayo na nag-rapture na, may mga tao ng marami sa langit. At sa chapter 19, verse 11, tsaka pa lang ang Panginoon bababa. Ito rin tinatawag nating second coming on earth, na tinatawag na revelation, or tinatawag na second advent, the second coming of Christ on earth. Hindi po natin pag-aaralan, ito po yung pagbalik siya, pero bago siya bumalik, andun na po yung maraming tao na nagpupuri sa Kanya. Kaya makita natin, after these things I heard, so meron po ditong apat na tuunan ng pagpupuri sa Diyos. Number 1, sa verse 1, the Alleluia of salvation. Number 2, sa verse 2, the Alleluia of judgment. Sabi niya, for He had judged. And then, sabi niya sa verse 3, Hallelujah! Ayan, Then, sa verse 4, the Hallelujah of worship. Pagpupuri dahil ng pagsamba. And then, sa verse 6, pagpupuri dahil sa kanyang paghahari, magpakailan-kailanman. Kaya, kung titignan po natin, mga kapatid, ito ang makikita po natin, meron pong lugar na kung saan walang putol ang pagpupuri, maraming mga tao. Nang sabi rito, after these things, I heard a great voice. A great voice. Sa Tagalog po niyan, maraming tinig ng mga tao sa langit. Naroon na po tayo niyan. Maraming tinig. Sabi nila, Hallelujah! Salvation! Pinuri nila ang pagliligtas ng Diyos. Ang dahil ng kaligtasan. So mga kapatid, sa langit, ang mga tao, makikita natin, sa langit, ang mga tao, ipinagkakapuri nila sa Diyos. Yung kanilang pagkaligtas, nagpupuri talaga sila. Ang lahat ng mga taong naroroon ay nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ang Diyos dahil ng kanyang pagliligtas. Kaya ang pagkaligtas po ay hindi dapat na maging yung karanasan ng kaligtasan. Yung bang alam natin talagang tayo iniligtas. Pagka alam natin tayo iniligtas, ang dami nakapaloob po dyan, mga kapatid sa totoo lang. Ang dami-dami po niyang nakapaloob dyan. Hindi tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Dahil habang iniisip-isip ko, alam niyo po, lagi kong iniisip-isip, paano ko liliwanagin? Lord,
gaya ng panalangin ni Daniel, give me skill and understanding. Ayun, nung mabasa ko yon, na sabi ni Daniel, give me skill, binigyan ka ng skill and understanding. And then I keep on praying, Lord, give me skill and understanding sa iyong salita. At nawa, unti-unti ng Panginoong ibigay sa atin. Yun ang hilingin natin. Hindi masama yung ating hinihingi kasi nakalagay na sa Bible . Hingin lang po natin ang hingin, Lord, give me skill and understanding. At nang sabihin niyang, Alleluia, salvation, salvation. Alam niyo po yung mga relihiyon na nagtuturo ng gawin mo ito, mabuhay ka ng mabait, magpakabuti ka, sundin mo ang kalooban ng Diyos, maglingkod ka, magpakatapat ka, magtiis ka hanggang sa wakas. Lahat ng yan, iniisip-isip ko, paano ko ipapaliwanag na hindi yun ang paraan ng kaligtasan. Hanggang isang gabi, may biglang dumating sa akin na parang additional explanation na yung mga anghel, yung mga anghel sa langit ay perfect na ang kanilang lugar. Wala silang katawang laman, wala silang old sinful nature. Sila ay perfect nang sila gawin ng Diyos. Sila ay nasa divine or celestial body. Walang dahilan para sila ay maging kagaya natin na napapagod, inaantok, another pressure para gumawa ka ng mali. Sila wala pong ganon. Sila po ay talagang napakamakapangyarihang creation ng Panginoon. Pero sila ay nagpasya pa na sila ay gumawa ng mali. Kaya habang iniisip-isip ko pong yun, lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi talaga maipapantay at hindi maikukumpara sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang pwedeng manatiling banal magpakailan-kailanman. Wala, gano'n, wala. Tingnan mo the purity, yung purity ng katawan, yung pagkalika sa mga anghel. Pero dahil sila hindi po Diyos, sikapin man nilang mabuhay ng maglingkod ng mabilis, masaya, maayos, sa langit. Sikapin man nila bilang mga anghel, magawa nila ng mas mabilis sa atin, mas mahusay sa atin, mas maganda kaysa sa atin. And yet, sila bilang mga anghel nagkakasala pa rin. Kung sila nga nasa langit na, hindi nila na kayang ingatan yung kanilang kalagayan. Nasa langit na yun, sila po ay may ganun ng kapangyarihan, sila may ganun ng kalakasan, sila may ganung kalikasan. And yet, hindi nila naingatan yung kanilang kalagayan. Pangalawa, si Eva at si Adan. Nilikha ng Panginoon mula sa alawok. Perfect nang sila po ay gawin. Walang sinful nature, walang ano't anuman. Kaya nilang tumanggi kung sila ay aalukin. Perfect ang environment, perfect ang Panginoon, perfect lahat. Everything was there. Walang kulang sa kanilang buhay. And yet, hindi nila natagalan, hindi sila nakatagal na kapag ka ang tukso ay nariyan, hindi nila kayang tumagal na sa haba-haba ng walang hanggan. Hindi sila nagkamali, hindi sila nagkasala. Sa kanila lang hindi nila kinaya. So ibig sabihin, mas may kakayanan ang mga anghel at mas may kakayanan ang original Adam and Eve na mabuhay ng tama at maingatan nila yung kanilang napakatayog na kalagayan, napakaganda, napakapalad na kalagayan. Pero sa kanilang sariling kalagayan, hindi po nila naingatan. Ngayon, tayo, dito sa lupa, pinanganak tayo na nabubulok tayo, namamatay tayo, inaantok tayo, limitado ang ating natatandaan, limitado ang ating magagawa, limitado ang ating lakas. Tayo po ay may binhina ng kasalanan sa ating puso, may factory ng kasalanan ng ating puso. Tapos tuturuan tayo na tayo ang gagawa at magsisikap gumawa ng mabuti hanggang sa wakas para tanggapin tayo sa langit, ay napakalayo na mangyari. Napakalayong mangyari. Kung yung anghel at si Adam sa kanilang perfect condition, hindi nila kinaya. Kaya tama po yung argumento nila, yung sila ay nagkaroon ng pag-uusap-usap, pagtatalo-talo tungkol sa Acts chapter 15
na bakit nyo ipapapasan ang isang pasanin ng ating mga magulang ay hindi kinaya, pati tayo man. Bakit natin ipapapasan sa mga alagad ang katuruan na para maligtas, kinakailangan gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, dahil po sa kaligtasang libre, dahil sa kaligtasang hindi tayo ang gumawa, dahil sa kaligtasang biyaya lamang ng Diyos, dahil sa kaligtasang nagbigay sa atin ng bagong bihis, inalis yung damit nating basahan na tinatawag na katuwiran ng tao na maruming basahan lang sa Diyos. Inalis ng Diyos sa atin ang maruming basahan natin. Pinalitan tayo ng robe of white, the righteousness of Christ, para tayo makaharap sa Diyos. Pinalitan. At tayo po ng mga makasalanan ay binigyan ng pagkakataong makarating sa langit. At ngayon sila na mga naligtas ay nagpupuri sa langit. Na-imagine po ninyo itong mga bibig nating marurumi. Naniniwala ba kayo na mga bibig natin marurumi? Ang ilalim ng ating dila ay puno ng kamandag, puno ng panunumpa, sabi ng Bible. Ang dila natin halos karugtong ng ating puso sa kasamaan. Yung dumi ng ating puso lumalabas sa ating dila. Pero ngayon, andun sa langit, sila ay nagpupuri at ang sinasabi nila, praise the Lord, hallelujah, salvation, pagliligtas. Kaya mga kapatid, ang ating pagkaligtas ay inuna sa hanay ng pagpupuri sa Diyos. Kung meron tayong uunahing pupurihin dahil tayo ay Kanyang iniligtas. Kaya mahalaga ang ating pagkaligtas. Amen? Mahalaga dahil nang ibinayad para tayo maligtas. Mahalaga, wala pong katapatang ibinayad sa ating kaligtasan. Kaya ang ating pong kaligtasan, tama lamang na sa langit po ang lahat ng mga taong ito. Kung imagine natin ang napakaraming mga tao na naroon sa langit, na sabay-sabay na nagsasalita at sinasabi nila, hallelujah! Salvation! Glory and honor and power unto the Lord our God. Sa Diyos nila, pinupuri nila ang Panginoon, mga kapatid, dahil ng kaligtasan na kanilang naranasan. Naalala ko po, isang araw, yung pastor dumalaw sa isang miyembro niya at sarado yung bahay. Pero nadinig niya sa loob, nagtatatakbo yung kanyang miyembro. At sabi niya, praise the Lord, praise the Lord. Nagtatatakbo siya, mabalik-balik siya, praise the Lord. Naglulundag siya, praise the Lord. Sige, katok ng pastor. At nung buksan ng miyembro, pawis na pawis yung miyembro niya, sabi sa kanya, oh Brad, bakit parang may nagtatatakbo dyan sa loob at sigaw ka ng sigaw at para lundag ka ng lundag? Sabi niya, pastor, nagpa-practice ako pag ako nasa langit na ganito ako magpupuri. Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, yung pagpupuri sa langit, napagandang maranasan natin dito sa lupa. Amen? Makita po natin na dapat po i-revive natin. I-cultivate ninyo. Cultivate. Praising God because He saved you. I-cultivate natin. Just imagine, pagka ikaw ay ligtas na, si Satanas wala na. Wala na. Hindi na po siya pwedeng makapang-agaw. Wala na siyang magagawa sa iyong kaluluwa. You are eternally saved. Eternally saved. Hindi na po tayo makukuha ni Satanas. Kahit na pinakamahinang Kristiyano. Kahit yung Kristiyano ay mukhang hindi ligtas. Kahit na yan ay mukhang hindi ligtas. Pero kapag yan ay ligtas, kahit siya ay mukhang hindi ligtas, pagdating ng rapture, ligtas pa rin yan. Kasi hindi ang kaligtasan sa gawa. Ngayon, kung meron bang mga Kristiyano na mang-aabuso, possible. Meron. Sapagkat makikita natin sa 1 Corinthians chapter 3, pagdating na hinatulan ng mga gawa, sunog lahat. Wala siyang gantimpala. Inabuse niya ang biyaya. Pero still, save pa rin. Ang mabuti ay ang Panginoon, hindi po tayo. Siya ang talagang mabuti. Siya ang talagang tagapagligtas. Hindi tayo naligtas ng ating sariling gawa, sariling sikap, sariling pagtitiis hanggang sa wakas. Hindi po ganon. O church membership. Kaya nagpapasalamat po tayo. Unang-una, sinabi po rito mga kapatid, hallelujah of salvation. Kung saan-saan po tayo naligtas. Saang-saang lugar, iba't ibang paraan, iba't ibang buhay, ang ating pinagdaanan.
pinahintulot ng Diyos, dumaan tayo sa ganong klaseng mga buhay, sa ganong klaseng mga karanasan, and then isang araw, tinagpukan niya dun sa mga panahon, marahil na ikaw ay nagtatanong, ano ang halaga ng buhay? Meron pong mga taong naligtas na sila'y nasa point ng suicide. Suicidal na sila. May mga taong naligtas sa pamamagitan ng mahal nila sa buhay, wala na silang magawa, may sakit, at the point of dying, saka sila nagpakumbaba, saka sila tumawag sa Diyos at doon sila naligtas. May mga tao po naman naalala ko noon, nabaril sa batok, at saka nagsuko ng buhay sa Panginoon. May mga tao po na iba-ibang karanasan na pinahintulot ng Diyos, pero alam niyo po mga kapatid, napakasayang karanasan ng kaligtasan. Napakasaya. Isang araw nanonood po ako ng patotoo ng isang naligtas sa Bilibid, kung napanood niyo po sa FB. Yung iba po dyan, isinyer ko sa inyo. Dalawa po yung isinyer ko sa inyo na napakinggan ko. Isa yung Pinoy Houdini, at saka yung I think nakulong sa Iwahig, saan siya nakulong, na siya ay bata pa, dahil siya laging ginugulpi ng kanyang tatay, ang tatay niya ay sundalo. Ang disiplina sa kanya ay disiplinang sundalo. At ang nanay niya, ganun din, hindi siya nakadama ng pagmamahal sa mga magulang niya, kundi higpit at lupit ng kanyang tatay. Hanggang isang araw, nakita, dumating ang tatay niya kasi nagalit ang nanay niya. Ang ginawa sa kanya, sinaktan siya. Hinataw siya ng nanay niya sa binti. Kaya itong binti niya, talagang napilay siya. Napilay siya dahil ng hataw ng nanay niya. Ngayon, galing sa trabaho, umuwi ang tatay niya. Pag uwi ng tatay niya, iingka-ingka siyang ganyan, gumagapang daw siya. Sabi niya, gumagapang siya papunta sa pagkain kasi sa kanila, hindi pwedeng hindi sabay-sabay kumain. Ang tatay niya ay ganun kahigpit. Hindi pwedeng sabay-sabay. Kinakailangan sabay-sabay. So siya, nang madinian yung tatay niya dadating, kahit pagapang, gumapang siya para makaabot siya sa kainan. So tinanong siya ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, na paano siya? Sabi ng nanay niya, lumalabang kasi sa akin, sumasagot. Ayan, hinampas ko sa binti, kaya ganyan pila. Ganun ba? Lumalaban ba? Ang ginawa nung tatay, pumasok, kumuha ng itak, iitakin siya. Kaya kahit siya pilay, lumundag daw siya sa bintana. Mula nun siya ay naglayas. At sa kanyang paglalayas, palaboy-laboy siya, natuto siya ng kung ano-anong kasamaan. Hanggang natuto siyang pumatay, hanggang nakulong siya, hanggang siya ay kung ano-ano nangyari sa kanya sa Bilibid. Pero sa dumalating sabi, mga kapatid, nakakilala siya sa Panginoon. Tinan niyo po mga ganyang istorya, mga kapatid. Another istorya, binasa ko yung patotoo ng isang babae at the age of 6, siya nire-rape ng kanilang kapitbahay. At the age of 6, nire-rape siya ng kapitbahay nila. Natigil lang yon ng abutan ng asawa ng kapitbahay nila na siya pinagtatangkaan na rape. Pero sabi niya, nung una hindi ko alam yon at the age of 6. Pero sabi niya, ito ang masakit. Nakaligtas ako sa aming kapitbahay, pero hindi ako nakaligtas sa aking tatay. Ang tatay niya, ni-rape siya at the age of 6 hanggang age ng 14. Nire-rape siya ng kanyang tatay. Magmula 6 years old hanggang 14 years old. Kakaawa na mga kapatid. Imagine niyo yun. Yung struggle ng bata. Sabi niya, mabait ang tatay ko. Pero ang higit kong ikinagagalit, sabi niya, ang higit kong ikinagagalit, alam ng nanay ko pero wala siyang ginawa.
Biruin niyo yun. Anong klaseng kadiliman ang nararanasan ng isang batang mahina sa kamay ng mga matatanda? At the age of 6 hanggang 14 anyos, 8 taon na nire-rape ng kanyang tatay. Imagine niyo yan. Kasamaan. Na-save yung babaeng yan. Nakapag-asawa siya, pero napang-asawa niya, akala niya, langit na. Sabi kasi sa kanya ng kanyang kapitbahay, mag-asawa ka ng matanda. Dahil siya may itsura, may nanligaw sa kanya na isang matanda. Alaga siya, nagpakasal siya. Sabi niya, siguro ito na. Ako'y nakatira sa napakalaking bahay, ang dami namin sasakyan, nakakapunta ako sa ibang bansa, marami kaming pera, pero hindi ako masaya. Bilhin niyo po yan. Kahiwalay uli sila ng matanda na yon. Habang asawa niya itong matanda, may nanligaw sa kanyang mas bata. So nagtaksil siya sa kanyang asawa. Akala niya itong lalaking ito, minahal din siya. Namatay yung matanda, sinumahan niya yung nakababata. Pinirahan lang din siya ng pinirahan. Hanggang nagkahiwalay din sila. Tingnan niyo po mga kapatid, yung mga buhay na nakasadlak sa dilim, na hindi natin alam kailan natutuyo ang kanilang luha, kung sila'y gising o sila'y tulog. Hindi na alam kung saan sila pupunta, anong kahulugan ng buhay. Pero salamat po, may nagmamahal na Diyos. May nagliligtas. May nagpapatawad. At tinuruan siya ng salita ng Diyos, patawarin mo ang iyong ama. Patawarin mo yung mga gumawa sa inong masama. Sabi niya nung una, hirap na hirap ako, paano ko mapapatawad? Sa tuwing iisipin ko, yung malagim na pinagdaanan ko, napakahirap magpatawad. Hanggang may nagpayo sa kanya na mananampalataya, kung ikaw nga ay pinatawad ng Panginoon, bakit hindi ka magpapatawad? At siya'y nagpatawad. Kala niyo po mga kapatid, itong salitang mga nagpapasalamat dito, na nagpupuri, na nagsasabing, Hallelujah! Dahil ang iyong pagliligtas, iba-ibang klaseng mga tao to mga kapatid. Iba-ibang klaseng karanasan, iba't ibang kahulugan ng puso na nagpapasalamat dahil sila'y nakalaya, dahil sila'y naibsan ang bigat ng pasan ng kanilang puso. Ang kanilang sugat ay nagsigaling dahil sila'y nakaranas ng pagliligtas ni Kristo. Amen? Kaya imagine niyo, napakaraming tao nito nagsasabi, glory and honor and power unto the Lord our God. If there is 1 billion or 2 billion ng mga tao, magkakaiba ng karanasan, magkakaiba ng hiyaw, iba-iba yung kahulugan ng kanilang pasasalamat dahil nakakonekta yung sa kanyang karanasan. Iba ang kahulugan sa kanya ng kanyang pasasalamat dahil iba ang kanyang karanasan. Iba ang kahulugan ng kanyang pasasalamat dahil iba ang kanyang karanasan. Iba ang kahulugan ng kanyang pagpupuri dahil iba ang kanyang karanasan. Naghalo-halo yung lahat ng mga papuring yon. Na lahat ng iyong sumisigaw, Hallelujah! Hallelujah! To the Lord our God. Magkakahalo yung iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, iba't ibang hilatsa. Mga kapatid, iba't ibang sakit, iba't ibang dilim na nagpapasalamat at nagpupuri dahil sila nakaranas ng kaligtasan. Wow! Napakagandang pakinggan. Sa lahat ng tinig, mga kapatid, sa lahat ng madidinig mo na naroon ng mga tao na nagpapasalamat, babae at lalaki, matanda at bata, nag-aral at hindi, mayaman at mahirap, iba't ibang, kumbaga, lahi. Pagdating sa langit, lahat yun, sama-sama sila, nagkakaisa sila, walang division. Walang division, walang talo-talo. Sino ang papupurihan? Walang pagtatalo-talo. Talagang yun lang ang laman ng kanilang puso, purihin ang Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya bawat isa po sa atin, meron tayong version. We have our own version of how to say hallelujah.
na the language of the heart. Your heart has your own language. How to say hallelujah to the Lord God who saved me. Salamat po, Panginoon, sapagkat ako'y iniligtas mo. Kaya the more nakilala mo kung gaano ka kasama, gaano ka karumi, gaano ka kadaya, gaano ka kasinungaling, gaano ka ma-strategy, gaano ka kalikot sa buhay. Lahat ng yan, mga kapatid, kung ating babalikan ang tumpok-tumpok na kasamaan natin at iipunin natin, mga minamahal. At pagka nagsabi tayo ng hallelujah, bukod po dyan, yung bang, alam mo, naroon ka sa langit, napakaganda ng lugar, napakabanal ng presensya ng Diyos, naroon ang lahat, andyan ang milyon-milyon ng mga tao, at nariyan ang presensya ng Diyos, at lahat kayo, iisa kayo ng karanasan, biyaya, awa, kagandahang loob, pag-ibig ng Panginoon, kahabagan, long-suffering ng Diyos. Kasabi niyo, Lord, pinupuri ka namin dahil ako yung iniligtas. At nakakonekta po sa ating mga sariling alam natin kung saan tayo dinampot ng Panginoon. Kaya una po, makita natin yung the hallelujah of salvation. Kaya huwag niyo pong kakaligtaan, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sariwain ninyo sa inyong puso na siya ang nagligtas sa inyo at sa akin. Pangalawa, makita po naman natin dito, for true and righteous are His judgments. For He had judged the great whore. The great whore. Sino po itong the great whore na ito? Ito po'y makikita nyo sa chapter 17. So babalik po tayo sa chapter 17. Ito po ang false religion. Hahatulan ng Diyos ang false religion. Ang sabi diyan sa verse 1, and there came one of the 7 angels, which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore. The word whore means harlot. Harlot, meaning numerous lovers. Marami siyang kalaguyo. Marami siyang karelasyon. Pinagsasabay-sabay niya. Ganyan siya karumi. Ganyan siya kasama. Great whore that sitteth upon many waters. Ibig sabihin itong false religion na ito, maraming miyembro. Marami po itong kasama. The word many waters means many people. Kaya sa Bible, pag sinabing woman, usually ito po'y tumutukoy sa church. False religion. Pag sinabing beast, sa Bible prophecy, ito po'y tumutukoy sa kingdom. Kaya ito pong false religion na ito, na maraming miyembro, na ang sabi sa verse 2, with whom the kings of the earth have committed fornication. Ang mga lovers niya ay mga politicians. Ginamit siya ng politicians. At maraming Diyos-Diyosan, of course. With whom the kings of the earth have committed fornication. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. Now again, the beast is a kingdom full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman, hindi na po natin muna bigkasin ngayon, and the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold. Ang relihiyong ito ay kakikitaan mo ng kulay, anong tawag nito? Granate? Purple? Kulay ubi ba? Sa Tagalog? Scarlet color and decked with gold. Yan ang mga kulay niya. Now, pagka binasa niyo po ang ang another color ng woman, meron pong blue. Wala po sa kanyang blue. 3 colors lang. The woman dressed in 3 colors. Yan po makikita natin sa kanya.
Okay. And the woman was arrayed in purple, scarlet, in color, and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Meaning, this is an unfaithful church. Fornicator siya. Hindi siya faithful sa Panginoon. Wala siyang faithfulness. Katunayan, wala siyang kulay blue. Tingnan po natin ang kulay ng priesthood sa Exodus 28. Go to Exodus chapter 28 para makita natin. Verse 28, 31 to 33. Tingnan muna natin. Sige nga po. Exodus 28, 31 to 33. 31, and thou shalt make the robe of the ephod all of blue. Merong blue. Next. And there shall be an hole in top of it, in the midst thereof, it shall have a binding of woven work, and so on. 33. And beneath upon the pomegranates of blue, purple, scarlet, and gold. Andun yung apat, Dito, sa temple, sa priest, ang color, apat. Scarlet, purple, blue, and gold. Itong woman, scarlet, purple, gold. Walang blue. Ang blue ay tumutukoy sa commandments of God. Kung naalala niyo po, pinag-aralan natin beforehand na ang tapyas na bato na pinagsulatan ng Ten Commandments ay kinuha ng Diyos sa langit, sa trono ng Diyos. At ang trono ng Diyos ay kulay sapphire. At ang sapphire ay kulay blue. At ang pinagsulatan ng Ten Commandments, hindi kulay ng ating batong nariyan. Kulay blue. Kaya ito, kulay blue, ang kulay ng law of God. Now, itong woman na ito, he doesn't care about the law of God. Kaya siya ay false religion. At dahil siya walang law of God na ginagalang, wala siyang law of God na ginagawa niyang pamantayan, siya ay malayang mag-fornicate. Makipag-ugnayan kung kani-kanino siya. Now, verse 5. And upon her forehead was a name written, Mystery. Babylon, the Great. Alam niyo naman ang Babylon. Di ba? Kay King Nebuchadnezzar, etong Babylon, isang magandang kingdom, pero full of idols. Ngayon, meron tinatawag na mystery. Wala na ang literal na Babylon, pero merong mystery Babylon na puno ng mga idols. Mystery Babylon, the great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of saints. Na ito pong religion na ito ay maraming ipinapatay sa history. Kaya kung pag-aaralan ninyo, aling relihiyon ang maraming ipinapatay sa history. Iyan ang mystery Babylon. Kaya kung titignan nyo, babalikan nyo, hasaliksikin nyo ang kasaysayan, sabi dito, and I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman. Now look at the woman, verse 18. Ano itong woman na ito? Verse 18. And the woman which thou sawest is that great city. So that woman is the seat of false religion, is a city which reigneth over the kings of the earth. Nasasakupan niya pati ang mga hari at ang mga kaharian. Isang klase ng relihiyon na merong isang syudad. Merong kanyang sariling gobyerno. At yung city na yan, isang klase ng pananampalataya
na maling pananampalataya, unfaithful. Nang sabi rito, hahatulan ng Panginoon. Wow! So, tama lamang na siya hatulan. Tama lamang. At ang mga hari, ibibigay sa kanya. Yan sabi sa verse 17, "For God had put in their hearts to fulfill His will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sawest is that great city." Now, meron pong 10 kingdoms na ibibigay nila ang kanilang authority sa Antichrist. Ang false religion, ang false prophet, at ang Antichrist, magtutulong-tulong yan pagdating ng panahon. Ngayon, sabi ng Bible, sila ay merong napakalawak na impluensya. Napakakapangyarihan po ng mystery Babylon na ito, the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and had avenged the blood of His servants at her hand. Kaya sa paghatol ng Panginoon, ihihiganti ng Panginoon, ipaghihiganti niya yung mga pinagpapatay ng mga banal na mga mananampalataya nung una. Hahatulan niya ang mystery Babylon na ito. At ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nasa langit, ang lahat ng ito magkakaisa, hindi sila maaawa. Hindi awa ang kanilang madadama, kundi pupurihin nila. Bakit po? Sapagkat sa panahong yon, mga minamahal, hindi na po tayo mga emotional. Hindi na tayo mga subjective. Hindi na tayo yung mahalaga yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. Ang mahalaga na po, yung Diyos, yung kanyang paghatol ay matuwid. At kapag siya'y humatol, matutuwa tayo sa paghatol ng Diyos. Kaya nung sigawan ng lahat, una, nagpupuri sila sa Panginoon dahil na kami naligtas. Pangalawa, magpupuri silang sama-sama ng malakas na tinig na siya ay hahatulan niya ang kasamaan dito sa lupa. Kaya kung ngayon po may mga bansa na parang sila ay mga makapangyarihan, maikli po ang tagumpay ng mga bansa na yan. Kung may mga organisasyon, may mga relihiyon, may mga asosasyon, may mga kung ano-anong mga samahan na parang nagtatagumpay ngayon sa kanilang masasamang ginagawa na laban sa salita ng Diyos, isang araw po, hahatulang lahat yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, pumanatag kayo. Minsan masama ang, di ba ngayon pinagpapapatay ang mga Kristiyano sa iba't ibang bansa. Kung pagpapatayin po mga Kristiyano, andyan sinusunog sila, andyan nanonood ng maraming tao, walang pumoprotekta sa kanila, andyan pinagpapapatay babae, lalaki, mag-asawa, mag-anak, ilang mga Kristiyano pinagpapapatay, hindi nagtutulong-tulong, hindi nagagambala ang United Nations. Walang Interpol na humaharang. Walang international court na nagdidemanda sa mga taong guilty para maparusahan ang mga pumatay na yon sa mga Kristiyanong. Wala namang ginagawang masama sa kanila. Pero dahil galit sila sa pananampalatayang Kristyanismo, pinagpapapatay po ang mga Kristyanong ito sa iba't ibang bansa. Kaya kung tayo po naroon sa langit, isa rin ang ating isisigaw, kasama tayo sa sisigaw, Hallelujah! Kapag ka ang Diyos ay humatol, hallelujah! Lahat ng nasa langit. For true and righteous are His judgments. Pag humatol ang Diyos, totoo at matuwid. Kaya ang tanong natin, pagka ba ang tao, nakita natin itinapon sa impyerno, malulungkot ba tayo? Sa pagkakataong yun, mga minamahal, hindi kayo malulungkot. Ang isisigaw nyo rin, Hallelujah! For your judgment is true, and your judgment is righteous. Kaya the more na nagiging godly tayo, the more na natututo tayo na maging matuwid, the more na nagiging Christ-like tayo, natutuwa tayo na nag-ahari ang katuwiran. Kaya tayo po ay pro-death penalty. Why? Ang Bible ay pro-death penalty. Kaya nga sabi ng Bible, for the wages of sin is death. The soul that sinneth, it shall die. Kapag ka ang isang taong mabuti,
matuwid, ay gumawa ng masama, hahatulan siya sa kanyang ginawang masama, at ang ginawa niyang mabuti ay hindi naaalalahanin. Kapag ka ang masama ay nagsisi at gumawa ng mabuti sa bandang huli, ang kanyang nagawang masama ay hindi naaalalahanin. Ang aalalahanin yung siya'y nagsisi at siya'y naggumawa na ng mabuti. Yung taong mabuti na nagpakasama-sama, hindi naaalalahanin yung kanyang ginawang mabuti. Sabi ng mga Hudyo, unfair. Panginoon, unfair ka. Bakit yung mabuti? Pagka gumawa ng masama sa bandang huli, hindi naalalahanin yung kanyang gawang mabuti. Tapos pagka itong masama, sa bandang huli gumawa ng mabuti, siya pang bibigyan ng gantimpala. Para po yung sa ating hukuman, eto ang isang tao, tumulong sa kapwa, maraming tinulungang mahirap, maraming tinulungan. Isang araw, siya ay nag-practice ng pagiging drug dealer. Naging drug lord siya sa bandang huli. Nahuli siya ngayon. Ano ang gagawin sa kanya? Dahil ba marami kang natulungan ng mga nagdaan? Ngayon drug lord ka na? Ay, marami ka namang natulungan. Total, yung mga kinita mong pera, tinutulong mo sa mahirap. Hindi ka na namin ikukulong. Excuse ka na. Ganun ba? Hindi po ganun ang hustisya. Hindi titignan yung mga nagawa mo maganda. Pero kapag ikaw ay nagpakasama-sama dito sa parting ito, hahatulan ka sa ginawa mong masama. Dito yun sa lupa. Dito yun sa lupa. Kaya mga kapatid, true and righteous are His judgments. Number 3. The 4 and 20 elders, verse 4. The Alleluia of worship. And the 4 and 20 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! They worshiped God. They said, Amen! They said, Hallelujah! So yung libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon ng mga tao, na mga naligtas, na naroon, kasama ang 24 elders na ito, pinuri, sinamba, at sabi nila, Amen. So be it. Surely, it will come. They worship God. At pagka sinabi natin worship, talagang inialay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Pang-apat, verse 5. Worship, The Amen, the Hallelujah of worship. Kaya kapag kayo nananambahan, walang masama, umawi tayo ng Hallelujah. Magsalita tayo ng Hallelujah. Sabi natin sa Kanya, Hallelujah to our God, Hallelujah to our King, Hallelujah to the Lord. And then we worship Him that sat on the throne, saying, Hallelujah. So that is the Hallelujah of worship. At nakita naman natin yan sa Revelation chapter 4, verse 11. Revelation chapter 4. Binanggit uli ang 24 elders, verse 10. Fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne. Kaya kapag tayo nanambahan, kung ano man yung meron tayong gantimpala, iaalay po natin sa Kanya. So just imagine ninyo, nariyan ang maraming ang trono ng Diyos at nariyan ang napakarami bilyon ng mga tao. At silang lahat ay sabay-sabay mananambahan. At sila may mga throne, may mga crown. At ang sabi ng Bible, yung kanilang crown, iahagis nila sa Panginoon. Iaalay nila sa Panginoon. Kaya kung makikita natin, kagaya ng isang awit, there are piles of crown sa langit. Bakit po? Ang sinasabi ng lahat ng mga mananamba, Thou art worthy to receive honor, glory, and power, and praise. At lahat po tayo mananambahan sa Kanya. Wala pong sweetest time sa langit, kundi yung sinasamba natin ang Panginoon. There is no other sweeter experience in heaven than to praise and worship the God who is on the throne.
At tayo sama-sama, just imagine, andyan ang maraming mga mananampalataya na hinangong mula sa iba't ibang kalupitan, karanasan, karahasan. Mga mananampalataya na may iba't ibang pag-uusig na dinanas. Andyan yung mga sinunog sa apoy, sinunog sa krus, binalatan ng buhay, nilunod sa kumukulong langis, pinasakay sa kabayo na pinaghiwalay ng takbo, itinali sa kawayan at pinana yung kawayan at in-split siyang gano'n ang dalawang puno. Sari-sari ang mga pahirap. Andyan yung mga karayom, itinutusok sa mga daliri, sa mga kuko nila, tinutusok ng daliri, dinadamihan ng karayom, pinahirapan sila para itatuwa nila ang kanilang Panginoon. Now, gaano kahirap ang mga pahirap na ginawa nitong mga ito? Andiyan ikay nakatali, tapos ikay hirapin ka ng blade, hihiwa-hiwain ang mukha mong ganyan. Anong gagawin mo? Diba? Andiyan yung mga mahal natin sa buhay, mga Kristiyano, na itinali sila sa magkabilang poste. Andyan yung buntis, hiniwa ang tiyan, pinalabas ang bituka, kumuha ng 4 na asong gutom na gutom at itinakain, pinangangat-ngat yung bituka ng asawa mo. Sari-saring pahirap, mga minamahal, ang naranasan ng mga banal at ng mga mananampalataya during the dark ages, especially during the Inquisition na tinatawag. If you are going to read ang lahat ng ating paglilingkod, mga kapatid, hindi natin kayang ikumpara ang hirap ng maraming mga Kristiyanong nanindigan alang-alang sa pananampalataya. Imagine niyo during the time of Inquisition at ng Dark Ages, andyan ang mga Kristiyano, dadalhin sila sa arena. Kunyari itong mga musician nating ito, tayo yung mga tao nanonood tayo, aalpasan yung mga leon. Itong mga Kristiyanong ito na mga wala namang magawa, ayaw namang itatwa ang Panginoon, nagluluhura, nananalangin, isa-isa silang sasakmalin ng leon, gugutay-gutayin sila ng leon, habang nagpapalakpakan ng mga tao sa paligid. Mga minamahal, the world is not worthy. Imagine po ninyo, mga kapatid, ang kahindik-hindik na parusang ginawa. Kung inyong dadalawin ang mga tinawag na mga room of tortures nung una sa mga Kristiyano. Naandyan yung meron silang mga bakal. Kukuha sila ng C-clamp. Ano yung C-clamp? Bakal na parang letter C. Hinihigpitan ng tornilyong ganon. Iipiting kang ganon. Ibubukan nila yung bibig. Merong C-clamp. Nakanganga kang ganyan. Tapos ang gagawin nila, meron sila ditong pumapatak na tubig. Siyempre, pag nakanganga ka, kitang-kita yung lalamunan mo. Pagpatak ng tubig, lulunok ka. Hindi mo naman maisara yung bibig mo. Pagpatak ng tubig, lulunok ka. Hindi pwede, hindi ka lulunok ka. Ang gagawin nila, kukuha sila ng sako. Isusubo sa iyo. Pagpatak ng tubig, lulunok ka. Malulunok mong unti-unti yung magaspang na sako. Yan ang ginawa sa mga Kristiyano noong una. At pagka nasa loob na yung sako, hihilain nilang palabas. At ipalulunok na naman uli sa iyo. At pag nasa loob na, hihilain na naman nilang palabas. Kung ikaw ang mahal sa buhay, kung ikaw yung pinahihirapan, anong sasabihin mo? Lord, kailan mo kami paghihiganti? Yan ang sigaw ng mga mananampalataya. Hindi sila lumaban sa kanilang mga kaaway, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hindi sila nanalangin ay kasasama, ang panalangin nila ay mangaligtas itong mga taong ito. Pero sila'y dumadalangin sa Diyos, O Panginoon, kailan mo kami paghihiganti sa mga nasa lupa? Kaya kapag ka ang Diyos humatol, sabihin mo, matuwid ka, Panginoon. Totoo ang iyong paghatol. Matuwid ang iyong paghatol. Pag nakita mo siya sa kanyang kadakilaan,
Sasamba ka. Iba ang kahulugan ng iyong pagsamba pag alam mong ikaw ay tunay na Kristiyano. Alam mo kung paano pinahirapan ng iyong mga kapatid. Alam mo kung paano pinahirapan ng iyong mga mahal sa buhay. Alam mo kung paano ko pinahirapan ng mga torturer. Pag sumamba ka sa Diyos, dahil ikaw ay naligtas, ngayon nasa langit ka, may bago kang katawan, maluwalhati ka, wala ng kamatayan, wala ng luha, there is no more pain, there is no more sorrow, there is no more sin. Mananambahan ka sa Kanya. Anong klaseng pagsamba ang ibibigay mo sa Kanya? A pure kind of worship. Bakit pinababasa po sa atin ito ngayon sa narito? Para matuto tayo, mga kapatid, maintindihan natin ang pagsamba sa Diyos sa tunay na kahulugan, espiritu at katotohanan. Then, verse 5, and a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye His servants, and ye that fear Him, both small and great. And I heard, as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings. Bihirang description ni John, ano? Paano niya dinidescribe? Sabay-sabay nagsabi ang mga mananampalataya. No? Una, may nagsabi, sa verse 5, sabi, and there's one voice, a voice came out of the throne saying, Praise our God. Merong praise and worship leader na nagsasabi, purihin niyo ang Panginoon. Tapos, pagsabing gano'n ng voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye His servants, and ye that fear Him, both small and great. And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings. Di ba? Nang bigyan sila ng hudyat, purihin niyo ang Panginoon. The hallelujah of omnipotent God who reigns. The hallelujah of the omnipotent God, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah ng paghahari ng Diyos. Ngayon, para naghahari-hari po si Satanas. Kung titingnan natin, this world will not be like this. When the Lord reigns on earth. At sa langit, mga kapatid, sabi rito, dahil siya ang maghahari, matutupad na po ang lahat, susuko na po sa Kanya ang lahat, at magsasabi tayo, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. He will prove one day throughout eternity who is the King worthy of our praise. Isang araw po, yun talaga nag-ahari na may control ng kalikasan, may control ng material world, may control ng spirit world, may control ng immaterial world. Siya ang mag-ahari, siya na ang masusunod. Siya na ang pupurihin, wala nang iba. At ang sabi rito, lahat kayo na Kanyang alipin, lahat kayo na nangatatakot sa Kanya, maliliit at mga dakila, magpuri kayo. Binigyan ng go signal. Pag sabing magpuri kayo, nadinig ni John. Sabi niya, tinig, parang tinig ng maraming tubig. Di ba? Pagka maraming tubig, parang gano'n, no? Ang dami, naghaluhan, nagsalimbayan na. Yung tunog. Siyempre. And as the voice of many waters, and as the voice of a great multitude, and as the voice of mighty thunderings, parang may kulog. Maraming kulog. Dahil sagana sa pagpupuri, sapagkat naghari na ang Panginoon. At ang maganda po nito, kasama tayo dito. Amen! Wow, kasama ako dito. Kasama kayo. Lahat na naglilingkod sa Kanya. Na tatlong bagay po na gusto ko pong iwan sa ating lahat sa hapong ito. Number 1. The center of all praises in heaven is God alone. When we learn
When we put into our hearts that all praises belongs to God, hindi tayo mag-aagaw-agawan sinong pupurihin sa loob ng simbahan. Hindi tayo mag-aagaw-agawan ng mga simbahan, hindi mag-aagaw-agawan kaninong simbahan ang kapuri-puri. Hindi mag-aagawa ng mga manggagawa, sino ang mga manggagawang dapat purihin. At higit na kapuri-puri. Walang mag-aangkin akong higit. Mga kapatid, pagka talaga ang tunay na pagpupuri, bumulwak na sa puso ng tao, iuukol niya sa Diyos, hindi niya hahangarin ang kanyang sarili. Kakalimutan niya ang kanyang sarili. Ang iyong pagpupuri, hindi mo na madidinig yung boses mo dahil sasama na siya sa baha ng pagpupuri ng lahat na nagpupuri sa kanya. Hindi na mahalagang madinig ang boses mo. Hindi na mahalagang madinig ang boses ko. Ang mahalaga, lahat ng tinig, pinupuri ang iisang Panginoon. The center of all praises in heaven is not the rich people, not the wealthy people, not the strong, not the swift, not the wise. The center of all praises in heaven is not the saints, not the churches, not the politicians, not the preachers. Mananatili pong sentro ng pagpupuri sa langit. Walang iba kundi ang Diyos na lamang. Wala na po siyang kaagaw. Amen. Kaya naroon po ang point of unity. Purihin natin ang Diyos. Kayo ay mag-conduct ng inyong sarili. Igayak nyo ang inyong sarili. Kumilos kayo sa inyong sarili upang mapuri ang Diyos. Kaya lagi mong isipin, mapupuri ba ang Diyos sa aking ginagawa? Mapupuri ba ang Diyos sa aking pinaplano? Mapupuri ba ang Diyos sa aking pupuntahan? Mapupuri ba ang Diyos sa aking tatanggihan? Mapupuri ba ang Diyos sa aking papanoorin? Mapupuri ba ang Diyos sa aking tatanggapin? Mapupuri ba ang Diyos sa aking ini-imagine? Mapupuri ba ang Diyos sa aking kinamumuhian? Dapat po lagi ang iniisip ko, mapupuri ba ang Diyos? The center of all praises in heaven is not Mary, not Joseph, not Abraham, not Paul, not King David. The center of all praises in heaven is not you and me, it's not our church, it's God alone. Ang Diyos lang. Kaya yun po mga kapatid, ang ating maging saloobin, yun ang ating maging hangarin, Lord. Ang aking pong buhay. Talagang tulungan niyo ako na magkaisa ang aking puso. Huwag ako maging divided ang aking puso. Huwag ako magkaroon ng dalawang akala. Pupurihin kita, Panginoon. Pupurihin kita. Bibigyan kita ng kapurihan. Ako man ay bumagsak, babangon ako para mapuri ka. Pag ako'y bumagsak, pupurihin kita. Pag ako'y hindi nakasali, pupurihin kita. Pag ako'y nalulungkot, pupurihin kita. Pag ako'y naaangat, pupurihin kita. Pag ako'y maraming kasama, pupurihin kita. Pag hindi ako'y sinama, pupurihin kita. Sa buhay at sa kamatayan, pupurihin kita. The very center of all praises is no other than God alone. Kaya dapat po nating huwag kaligtaan. Huwag nating agawan ng kapurihan ng Diyos. Sa aba ng mga tao na natutukso na ang pagpupuri ay angkinin sa kanyang sarili. Gaya po ng lagi nating sinasabit na didinig, ang papuri ay kagaya ng pabango. Hindi ito nilulunok, ito'y inaamoy. Pag pinuri ka, amuyin mo, huwag mo lunukin, ibigay mo yan sa may-ari. Ang papuri mo ay sa Panginoon. Pag pinuri tayo, sabihin natin, purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. So the center of all praises in heaven is God alone. Just imagine, ang dami-dami na doon, billions, hundreds of millions, na naroon ang mga mananampalataya, naroon ang mga angels, walang ibang pinupuri kundi ang Diyos lamang na nakaupo sa Kanyang trono. Number two, the happiest people in heaven are those people who keeps praising God. The happiest people in heaven are those who keeps on praising God. Ang mga tao sa langit po'y masasaya. Ako'y naniniwala ang langit ay lugar na masaya. If you believe that, say amen. Ang langit po ay lugar na masaya. Say amen.
Ang langit po ay lugar ng mga taong hindi na problema. Sila po yung mga taong malinis ang kanilang konsyensya, malinis ang kanilang isipan, malinis ang kanilang puso, malinis ang kanilang kalagayan, malinis ang kanilang kapaligiran, malinis ang presensya ng Diyos. Sila po'y pinakamasaya. At ang mga taong ito na pinakamasaya, wala silang pinigil sa kanilang sarili upang hindi nila purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong maging masaya dito sa lupa, keep praising God. Dahil ito ang buhay ng mga taong masasaya sa langit. They keep on praising God. At kung ibig nating maging masaya sa lupa, may sakit ka man o wala, magpuri ka. Nalugi ka o tumubo ka, magpuri ka. Natanggap ka o tinanggihan ka, magpuri ka. Pumasa ka o bumagsak ka, magpuri ka. Ikaw man ang una, ikaw ang kulelat, magpuri ka. Ikaw man ang napusuan o ikaw man ay hindi, magpuri ka. Nabigo ka man o nagtagumpay ka, magpuri ka. Ang pinakamasayang tao sa langit, ang mga tao sa langit ay masayang nagpupuri sa Diyos. Kung ang langit ay dadalahin natin dito sa lupa, ang mga tao na narito sa lupa ay mga taong nagpupuri sa Diyos. Amen. So dapat po tayo mga taong palapagpuri sa Diyos. The center of all praises in heaven is God alone. The happiest people in heaven keeps praising the Lord. And number 3, the way to be happy here on earth is to praise the Lord. Amen? Purihin mo siya dahil ng kanyang pagliligtas. Purihin mo siya dahil ng kanyang paghatol. Purihin mo siya dahil ng ating pagsamba sa kanya. At purihin natin siya dahil siya'y mag-ahari, magpakailan, kailan paman. So mga kapatid, ang buhay po natin, panahon ng pandemic, pagkakataon para maglingkod, ang iba ay naka-quarantine. Don't murmur. Don't be bored. Praise God. Magpuri kayo sa Panginoon sa pamagitan ng awit, sa inyong pananalangin, sa inyong pangungusap. Purihin niyo ang Panginoon. Sa inyong ginagawa, gawin niyo sa kapupuri ng Panginoon. Life can never be the same. Life can never be boring. For those people who knows how to praise God in any situation and in any condition of life. Keep praising God. May pinanganak, magpuri ka. May namatay, magpuri ka. May nakarating, magpuri ka. Hindi nakarating, magpuri ka. Natuloy, magpuri ka. Hindi natuloy, magpuri ka. Hindi mo kayang palubugin ang sinumang tao na marunong magpuri sa Diyos. Hindi kayang palubugin. Ano ang sabi ng Bible? Do not rejoice over me, O mine enemy, because the Lord will take me up. Kahit 7 ulit akong bumagsak, ibabangon ako ng aking Diyos. Mga minamahal, kapag ka ang Panginoon ang pumupuno ng iyong puso, walang panahon na masama. Wala kang tatawaging masamang panahon. Wala kang tatawaging panahon ng kalugihan. Dahil kahit ang nakaraan na nabuhay tayo ng mali at buhay ka pa ngayon, pupurihin mo ang Diyos sa mga nagdaan. Bakit po? Doon mo lalong nakikilala, Lord, hindi talaga ako karapat-dapat sa masamang buhay na aking pinagdaanan. Pinanatili mo kong buhay. Inilagay mo ko sa iyong kaharian. Ginawa mo kong anak. Ginawa mo kong tagapagmana. Inilagay mo ko sa paglilingkod. Nasasambitla at nababasa ko at naipamumuhay ko at napangahawakan ko ang banal mong salita na hindi ako karapat-dapat. Pinupuri kita, Panginoon. Iba ang pakiramdam nang alam niya kung saan siya hinugot ng Diyos. Tapos ikaw ngayon ay magpupuri sa Kanya. Iba ang iyong hallelujah. Sabi nga ng Bible, di ba? Isang araw, andito ang Panginoon. Merong babaeng dumating, iyak ng iyak, naroon sa kanyang paanan, luha ng luha. Yung luha niya kinukuskus, nilinis yung paa ng Panginoon, ng kanyang buhok. Sino yun? Si Magdalena.
ang babaeng popular sa mga lalaki. Si Magdalena na ang kagandahan ng kanyang buhok ay kaakit-akit tignan ng mga lalaki. Si Magdalena na mabangong-mabango lalo na kapag kapanahon na siya'y nangaakit at nagpapahanga sa mga kalalakihan. Si Magdalena na talaga namang kahanga-hanga ang kanyang kagandahan. Mapapalingon at mapapalingon ka. Maaakit at maaakit ka. Pero isang araw si Magdalena nagkamit ng kapatawaran sa Panginoon. Si Magdalena ay naroon iyak ng iyak in appreciation sa kapatawaran ng Panginoon. Yung panang Panginoon, luha siya ng luha. Nakaranas ba kayo ng luha sa Diyos? Yung bang nasa presensya kayo ng Diyos, tapos kayo nananalangin kayo, naaalala nyo, napakabuti ng Diyos sa akin. Sa kabila ng aking kasamaan, sa kabila ng napakarami kong lihim at hayag na kasamaan, ang Diyos ay nahabag sa akin at ako'y pinag-ukulan niya ng pagmamahal na walang nagbigay sa akin ng ganong klaseng pagmamahal. At habang umiiyak ka ng umiiyak sa Panginoon, yung luha mo patak ng patak. Hindi tumitigil ang luha mo dahil ang puso mo parang pinipiga. Na anong tawag ko niyan? Yung malambot. Ha? Parang pinipiga na malambot na ganon. Ano? At pinipiga yung luha mo, pinipiga ang puso mo sa pasasalamat. Andun si Magdalena, sabi ng Panginoon, Simon, may kwento ako sa iyo. Sagutin mo nga ako. Merong dalawang may utang. Ang isa, ang utang ay, ano yan? 500. At ang isang utang ay 50. Pareho silang pinatawad sa kanilang utang. Sa palagay mo, Simon, sino ang higit na magmamahal sa kanya? Na nagpatawad ng utang. Sabi ni Simon, higit na magmamahal, yung 500 ng utang. O 5,000 ba yan? Sabi naman, tama ka, Simon, tama ka. Nakikita mo ba itong babaeng ito? Kanina pa ito hindi tumitigil ng kahalik. Kanina pa ito hindi tumitigil ng kahiiyak. Kanina pa ito hindi tumitigil ng kaluluha. Hindi tumitigil ng kakukuskus ng kanyang buhok. Yung buhok niya na hinahangaan, ngayon ginagawa niyang basahan para sa paanan ng Panginoon, panlinis, pamunas. Lord, itong hinahangaan ito, walang kwenta itong kahangahangaan. Ito'y basahan, Panginoon, para ito sa iyo, Lord. Itong luhang ito, Panginoon, marami nang inakit ang matang ito, Lord. Marami nang inakit ang matang ito. Sa tingin ko pa lamang sa mga lalaki, ang mga lalaki humahabol na sa akin sa tingin ko. Itong matang ito, Panginoon, marunong itong mangakit. Pero yung matang ito, iniluha niya ng iniluha sa Panginoon. At hindi siya tumigil itong labi na ito, Panginoon. Maraming hinalikan ito. Marami akong sinirang mag-asawa. Marami akong dinungisang mga tao. Marami akong ginawang mga immoral dahil ng mga labing ito. Pero ngayon, Panginoon, ayun, sabi ng Panginoon, naghahalik sa aking paa. Pampaa mo lang ito, Panginoon. Panghalik lang ito sa malikabok mong paa, Lord. Ano niyo pong appreciation na isang makasalanan na pinatawad? Sabi ng Panginoon, Simon, marami ang kanyang kasalanan dahil siya nagmamahal ng marami. Mga kapatid, if you know that you are a sinner and you know how sinful you are, you will love God the more. Love Him the more. Love Him the more. Pagdating natin sa langit, wala kang ibang pupurihin. Hindi mo papansinin si Abraham. Hindi mo papansinin si David. Hindi mo papansinin silang lahat. No matter how great men and how great women are with you, there is no greater than the greatness of the God on the throne. Walang hihigit po sa Kanya. Kaya mga minamahal, habang tayo po may pagkakataon pa dito sa ating pagkakataon na buhay na to, kung gusto niyo po na ang buhay natin maging matibay, hindi tayo maging selfish, huwag tayong mahulog sa gawa at dikta
kabuutan ng ating mga laman. Sentro nyo ang inyong puso't isipan. Purihin nyo ang kagandahan ng Diyos. Magpuri kayo sa Panginoon. Araw at gabi, humanap kayo ng lugar, magnakaw kayo ng panahon sa inyong busy schedule, magpuri kayo sa Diyos. Nagdadrive kayo, magpuri kayo habang kayo nagdadrive. Naghihintay kayo, magpuri kayo habang kayo naghihintay. May binibili kayo, magpuri kayo sa inyong isipan. Naglalakad kayo o anuman, nagpapahinga ka, magpuri ka. Hindi po kayo sobra kapag nagpuri kayo na nagpuri sa Diyos. God is worthy of our praise. And you will say, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! You saved me! Praise God! You saved me! Praise God! Your judgment is true! Your judgment is righteous! Hallelujah! You are worthy, you are God. I worship you, I bow before you. Here am I offer myself to you. Lord, you rule over the world, over the universe for eternity. You reign over us. Naalala niyo po, isang araw, sabi ng isang mayaman, iniwan niya yung kanyang ubasan. Yung mga pinagkatiwalaan niya, nagkaroon na ng interes sa kanyang ubasan. Nagpadala siya ng kanyang mga servants. Sabi niya, para makinabag ako doon sa ani. Ang ginawa ng mga katiwala, pinagpapatay yung mga pinadala niyang servant. Nagpadala na naman siya. Pinagpapatay na naman. Nagpadala uli siya. Pinagpapatay na naman. Sabi ng mayari, this time, ang ipapadala ko yung aking anak. Pinadala niya yung kanyang anak. Sabi ng mga katiwala, ito yung tagapagmana. Patayin natin para mapasa atin na yung ubasan. Pero yun yung kasama ng tao. Mga taong relihiyoso na gusto nilang sila ang maghari at sila ang masunod at hindi nang masunod ay ang Diyos. Sabi nung hari, sa palagay mo, ano ang gagawin ko sa mga katiwalang yon? Sila'y aking pupuksain. Sa kanila na mga ayaw na ako maghari sa kanila, dalhin nyo dito sa aking harapan at sila'y inyong sibakin at itapon sa outer darkness. Kung sila'y itapon sa impyerno, mga minamahal, anong sasabihin natin? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Kaya mga kapatid, the more na tayo nag-a-adjust sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, nag-a-adjust tayo sa kalooban at kaluguran ng Diyos, the more na lalong yayaman tayo sa pagpupuri. At kapag pinuri natin siya ng pinuri, mga kapatid, walang pwedeng magpabagsak sa iyo. Walang pwedeng maglubog sa iyo. Walang pwedeng magpamaliit sa iyo. Sapagkat pag nagpupuri ka, ang mahalaga, yung Diyos ang nakikita mo. Oh, yeah. Wala kang magiging karanasan na pag hindi ka nagpuri, magiging kawawa ka. Kahit na anong karanasan, pinili mong magpuri, lulutang ka, aangat ka, magtatagumpay ka, patatatagin ka ng Diyos. Iba po ang kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos. Iba ang pagpapala ng Panginoon sa nagpupuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, let this church be a church that praise God in every opportunity. Magpuri tayo, cultivate natin yan sa ating bahay, at ang ating bahay, hindi pamumugaran ng mga reklamo, hindi pamumugaran ng mga tsismoso, hindi pamumugaran ng mga mapagmura, hindi pamumugaran ng mga malalaswa ang salita. Kapag ka ang mga tao mahalaga ang pagpupuri, anumang papanoorin na hindi ka puri-puri sa Diyos, lilinis ang ating panoorin, lilinis ang ating pinakikinggan, lilinis ang ating pinag-uusapan, lilinis ang ating pamumuhay. Bakit po? Hinahanap natin lagi ang pagpupuri sa Diyos. Ang magpuri sa Diyos parang panala. Kapag hindi makakapuri sa Diyos, nire-reject mo. Why? Nakasentro ka sa pagpupuri sa Diyos. Sa mga kapatid, magpuri po tayo sa Diyos. Amen? Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y umawit. Ama naming Diyos, maraming salamat. Ikaw po'y aming pupurihin. Pagdating namin sa langit,
iisa ang aming tinig na magpupuri sa inyo. At kami po, dito pa sa lupa, ay magpupuri na sa iyo. Magpa-practice na kami, gagawin na namin ipamuhay. Ang buhay sa langit, dadalahin namin sa lupa. Dahil ipinakita mo sa iyong salita, dakila ang aming Panginoon at kapuri-puri magpakailan-kailanman. Umawit po tayo. Awitin po natin. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Jesus, our blessed Redeemer. Sing with me. Praise Him. Praise Him. Jesus, our blessed Redeemer. Sing, all earth, His wonderful love proclaim. Hail Him. Hail Him. Highest archangels in glory, rank and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Alam niyo po, pag tayo nagpupuri, meron, sa bahay, kadalasan po, ito totoo sa bahay ito eh. Sa bahay may mga taong matampuhin. Minsan ang mag-asawa nagkakatampuhan. Minsan ang magulang nagtatampo sa anak. Minsan ang anak nagtatampo sa magulang. Minsan ang mga kapatid nagtatampuhan yung magkapatid. Minsan yung magbiyanan, ang tampuhan sa isang pamilya, kapag ka ito'y namugad sa isang tahanan, sisirain ito ang masayang presensya ng Diyos. Kahit naroon ang presensya ng Diyos, parang siya'y wala. Pero kapag ka tayo po nagpuri sa Kanya, napagtatagumpayan po yung mga bagay na yan. Ano ha? So awitin po ulit natin. Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him. Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. Ye are rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Song His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Wonderful, wonderful Savior we have. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Magtipon po tayo ng ating mga kaloob sa hapong ito. Hilingin po natin, Brother Tony, will you please come, Brother Tony? Pasalamatan mo ang ating mga kaloob at ang mga kapatid, ipanalangin ang mga naririto at wala rito. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-o-offering din po sila kahit wala dito. Salamat po ng marami sa inyo at mga kapatid po natin na narito. Ano po? Purihin po natin ang Panginoon. Brother Tony, please. Hello. Let us pray. Praise you, Almighty Father. Salamat muli, Panginoon, sa buong araw na ito na patuloy na kami po ay binibigyan niyo ng kalakasan upang makadalo at makapuri sa inyo. Thank you sa success ng worship service sa araw na ito in spite of the mga prohibition at dala ng pandemic na ito. Still, nakapagpuri kami at nasiyahan kami sa mga ginagawa namin para sa inyo. Also, we pray for our brothers and sisters na hindi nakadalo at ang iba po ay kasama namin sa panalangin. Also, for the churches na patuloy din na nagpupuri sa inyo, ay salamat, Panginoon, sa kalakasan. Thank you also sa mga pribileyo na binibigay sa amin ng mga authorities na patuloy namin madaos ang pagsamba sa inyo. Sa buong linggo na ito, pinapasalamatan ka namin at yung mga panalapi o yung mga na
binibigay niyo sa amin ay gusto namin pong ibalik in terms ng Yes, Lord. tithes and offerings. Pagpalain Thank niyo you, ito, Panginoon, at sa ganitong mga panahon ay ito ang aming makakaya. Pero alam namin, Panginoon, sa future, pagpalain niyo po kami at patuloy po na ibabalik namin sa inyo, turuan niyo po kami ng pusong nagpapasalamat at patuloy na pagpalain upang sa ganun, Panginoon, patuloy din ng gawain saan man ito makaraabot. Yung aming mga binibigay ay kayo po ang mapapurihan. Thank you so Yes, much po. sa aming mga kababayan ay patuloy din po namin sila encourage na sumamba at lalo po nila kayong makilala Amen. upang ang aming kalagayan ay patuloy niyo pong iangat. Yes. Thank you so much sa lahat at wala po kami balik sa inyo. We praise you and thank you. In Jesus' mighty name pray. Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Awake my soul and sing of Him who died for thee. Throughout eternity, round Him the Lord of Lords, the Lamb upon His throne. And wonderful of all victory glorified, no angel in the sky can fully bear that sight, but God advances wondering on that mysteries so bright. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa mga nakasama namin sa live streaming. Kung meron po kayong mga prayer request, i-type niyo lang po dyan. Meron po kayong tanong, type niyo po dyan. Meron po kayong pasalamat, ilagay niyo po dyan. Kung kayo po ay gusto niyong ipag-pray namin kayo, ilagay niyo po dyan. At we are willing, very willing, maipanalangin kayo. And to know you, kung sino man po yung mga nakapakinig sa hapong ito. So, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po ay tumayong lahat, magko-closing prayer na po tayo. At salamat po, pinatnubayan tayo ng Diyos sa maghapon na panambahan. Bago po yan, tayo po ay manalangin naman naming Diyos. Salamat po ng marami. Bless you po ang inyong mga anak. Salamat po. Ikaw ay pinupuri namin. Salamat po sa natapos na panambahan umaga at hapon. Sa pag-iingat mo at sa magandang balita na aming natanggap. Maraming salamat sapagkat ikay mabuti sa amin. Lalo kaming magiging masaya, makakapagpatuloy na maglingkod. Pupurihin ka at dadakilain ka sa aming buhay. Maraming walang hanggang pasasalamat po sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, sa araw-araw na aming pamumuhay, iba't ibang gampanin, paghahanap buhay, pag-aaral, pagpapamilya, paglilingkod, patnubayan niyo po kami. Ang aming bayan, ang mga namiminuno, ang mga simbahan, ang mga pagawaan, ang mga pamilihan, ikaw na po, Panginoon, ang mga taniman, ang lahat po ng mga nagtatrabaho sa pribado, sa gobyerno, lahat po ng pagamutan, lahat ng pasyente at mga manggagamot. Lord, gabayan niyo po kami, punuin niyo po kami ng inyong habag, pagalingin niyo po, pababain niyo po ang bilang ng aming mga nahahawahan at ganun din naman magbigay ka ng lalong mas mabilis, mas madaming paggaling ng mga napansin o na-discover na sila po ay positive. Salamat po sa mga nagpa-check na sila ay negative. Muli po, pinupuri ka namin. At kami po, na mga narito, ikaw po'y nabigyan ng kaluguran,
kami tumanggap ng mabuti at mayaman mong pagpapala. Lord, thank you sa paglilingkod ng inyong mga anak, Lord. Iba't ibang expression ng pagsamba, pagpupuri, pag-aalay ng inyong mga anak. Mga kabataan, mga tatay at nanay, mga lolo, mga lola, maraming salamat po. Kung meron man po kami mga kapatid na may karamdaman, pagalingin niyo po, Pastor Oting, dalangin namin, Sister Edna, inaalala po namin sa inyo, iba pa naming kapatid na may mga karamdaman na maaaring hindi po namin maalala sa ngayon. Inaalala po namin si Pastor Gonzales, nasa Amerika, na ngayon ay inilabas na sa ospital at ayon sa ospital ay hindi na po nila alam kung anong kanilang gagawin o wala na silang hanggang doon na lang po ang may aalok ng ospital ng pagamutan. Dalangin namin na kung may natitira ka pong himala para sa kanya, ay ngayon po ang pagkakataon. Hinihiling namin, igawad mo po sa kanya, Lord. Alam mo po ang puso ng mag-asawa, ng pamilya na maglingkod sa inyo. At kung meron pa po, Panginoon, na mga pastors na alam po namin, lumapit sa amin, nadinig namin, may mga needs, may mga struggles, may mga problems, meron po silang conflicts or meron po silang mga burdens. Dinadalangin po namin, Lord, ibsan niyo po, pagtagumpayin, tugunan ang mga pangangailangan po nila. Kami man po dito sa loob ng iglesia, ikaw na po magpasagana ng mga pag-aani ng inyong mga anak, ng mga itinatanim at ng kalakasan. At ikaw din po magpasagana ng aming puso upang hindi lamang payamanin namin ang aming sariling buhay, payamanin namin ang gawain ng Diyos upang matugunan at sumagana sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga blessings na idinagdag sa aming buhay. Muli po, ikaw po pinupuri namin, binabalik namin sa iyong lahat ng pasalamat. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say, Lord, Amen. Amen, amen. Magandang hapon po sa lahat. Paki-off na po.